El Filibusterismo, buod ng Kabanata 4, si Cabezang Tales. Sa Noli Me Tangere, may isang mangangahoy na paminsan-minsan ay nangingilak. Selo ang kanyang pangalan. Siya ang kumupkop noon kay Basilio sa gubat ng maliit pa ito. Ang kaisa-isang anak ni Selo ay si Telesforo. Siya'y kilala sa tawag na Tales. Isinama niya ang ama at pamilya sa dulong bayan. Sa lupang inaakalang walang nagmamay-ari, nagsikap ang mag-anak. Sabay-sabay nilang binungkal ang lupa. Doon nila inilaan ang lakas at buhay. Ngunit bago pa man mapakinabangan ang lupa, nagkasakit silang lahat. Namatay ang asawa at ang panganay na anak na si Lucia. Hindi ito nagpahina sa loob ni Tales. Isang araw, dumating ang kinatawan ng isang korporasyon. Sinukat ang lupa at sinabing kanila iyon. Tahimik na pumayag si Tales na magbayad ng buwis. 30 piso ang unang buwis. Pinayuhan siya ng ama na magbigay na lamang. Ituring daw na natalo sa sugala, nahulog sa ilog o sinagpang ng buwaya. Bumuti ang ani ni Tales. Binalak niyang magpatayo ng bahay sa nayon ng sagpang. Sinundan pa ng swerte ang sumunod na taon. Biglang naging 50 piso ang buwis. Para wala ng usapan, nagbayad si Tales. Lumaki ang buwaya, wika ng ama. Natupad ang pangarap niyang magkabahay. Isang bahay na tabla ang kanyang naipatayo. Nakipamuhay na sila sa maraming tao. Inakala ng mga kanayon na siya ang pinakamaunlad. Pinagkaisahan siyang gawing kabesa de barangay. Kasabay nito ang dagdag na gastos at pananagutan. Taon-taon ay dinaragdagan ang buwis. Pinilit ni Tales na makasunod sa gusto ng mga praile. Tahasan niyang sinabi na magbabayad siya ng buwis, ngunit hindi niya palilisan ang lupa. Wala raw silang katibayang maihaharap laban sa kanya. Humingi siya ng katarungan sa pamahalaan, ngunit sinalubong siya ng pananamantala. Isang Indyong mangmang ang tingin sa kanya. Kapag siya'y nasa lupain, may nagbabantay. May dala silang baril. Hindi tuloy makapasok ang Tales sa lupain. Pinayuhan na lamang siyang iurong ang kaso. Umaasa rin daw ang mga hukom sa kanilang hanap buhay at nananatiling walang pagbabago ang hatol. Pati ang gobernador ay dumating upang kausapin siya, ngunit wala ring nangyari. Nanindigan si Tales sa kanyang paninindigan. Patuloy siyang nagbabantay sa lupa. Bitbit niya ang baril kahit ipinagbabawal. Pasan niya ang bigat ng lahat ng ito. Hindi siya tumigil hanggang siya'y dakpin ng mga gwardya sibil. Ipinatubos siya ng 500 piso, kung hindi masama ang kasasapitan niya. Nagsangla at nagbili si Huli para sa pantubos. Ipinagbili niya ang lahat maliban sa Agnos na bigay ng kasintahan na si Basilio. Aniya, mas nanaisin pa niyang siya ang maisanla kaysa ang alaalang iyon. Sa wakas, may isang taong pumayag na magpahiram ng salapi. Mayroon itong mabuting kalooban, ngunit may kapalit ang tulong. Maninilbihan si Huli hanggang mabayaran ang kanyang utang. Mabigat man sa loob, tinanggap ni Huli ang alok ng ginang. Bisperas ng Pasko noon, sa mismong araw ng Pasko, magsisimula na siyang manilbihan. Walang nagawa si Tata Selo kundi ang umiyak. Magdamag siyang umasa sa himala. Inisip niyang may kayamanang nakatago sa ilalim ng imahen. At sa kanyang isip, sana'y huwag nang dumating ang umaga.